Tara, pakiusap, kwentuhan tayo. Okay, mga ka-ketchup, bago po natin pasimulan ang ating bagong case study, o bagong bubuksang topic ay shoutout po muna tayo. Shoutout po natin si Virtue TV ay vlogger din po. Nag-uumpisa pa lang mag-vlog. Ang content niya ay more on singing. Kasi ano ito dating sa banda. At siklista din po siya. Member din po siya ng Bike Brothers. Ano? Shoutout sa'yo. At dun sa mga kapatid natin dyan, palaging nakasuporta sa mga channel ng kapatid. Subscribe po kayo doon sa channel po ni Virtue TV. No? At kung napapansin nyo, ang akin pong t-shirt, no? Spartan Hex. Ewan ko kung tama yung pag-pronounce, no? Bigay po ito sa akin ni Brad Mark Arab, no? Si Brad Mark Arab ay nagtatrabaho po sa Spartan Philippines at ang kanya pong ang kanyang work doon ay nag-a-assist siya o nagbabantay siya pagka mayroong mga event, yung mga kasali, sila yung mga nagbabantay in case na mayroong aksidente o untoward incident sa event sa Spartan Philippines. Medyo ibang klase kasi ang Spartan Philippines extraordinary type of game, no? Okay, mga ka-ketchup, meron lang po tayong siguro opinion ko lang ito. Hindi naman po ito ito po talagang trabahong pulis. Discarding pulis po ito, no? Dito makikita kasi kung ang pulis talaga ay masasabi nating maalam, lalo na yung mga nakalinya sa investigation, sa intelligence, no? Yung mga operatiba, mga intel operatives. Kasi po meron po kasing isang page na nagtanong tungkol dun sa warrant of arrest, no? Halata namang pulis yung nagtanong dahil yung paraan ng pagtatanong niya ay tungkol dun sa kanilang police operation, yung pagsaserve ng warrant, no? Ang concern kasi nung nagtanong, meron daw silang hawak na warrant of arrest. Ang naging problema, iba daw yung pangalan nung aarestuhin nila doon sa nakalagay sa warrant of arrest. At sabi nila, kasi nga mga intel operatives, double check nila sa barangay yung pangalan ng tao. Ang problema ay talaga daw hindi tugma yung pangalan ng tao doon sa nakalagay na pangalan do sa warrant of arrest. Ganito po mga ka-ketchup, ito kasi dito makikita yung madiscarding investigador saka yung mga madiscarding police operative na nakalinya sa intel, Alam niyo po, pagka mag-serve ka na yun ng warrant, kagaya po nito, warrant of arrest po ito, bali, nung time ko na investigador pa ako, pinadadalan po kami mga investigador ng warrant of arrest. Unang pinadadalan po ng warrant of arrest ay ang warrant and subpoena section. Tapos yung warrant and subpoena section, kasi kailangan may coordination po kasi dapat niyan Yung warrant and subpoena section na pinadalan po nitong warrant of arrest, no? Pupunta po yan doon sa concerned investigator, yung investigator on case nung kaso, no? May coordination po yan. Ngayon, yung mga intel operatives, nakikipag-coordinate din po yan doon sa investigator on case. Bago po yan pumunta doon sa field, no? Para mag-conduct ng intel monitoring sa isang taong naispatan nila dun sa location na yon na nagtatago dahil nakalabag sa batas yung kaso ng rape, particular na po kasong rape, no? Ngayon, ang gagawin po ng mga intel operatives, pag positive na yung tao doon, ang gagawin nila dyan, para sigurado, kukunin nila yung complainant.
no? Yung biktima ng rape for positive identification. Ngayon, ang naging hadlang para arestuhin nila ay iba yung pangalan ng tao na nakalagay doon sa warrant of arrest, doon naman sa taong aarestuhin nila. Mga kaketchup, no? Lalo na yung mga investigador, no? Paalala ko po sa inyo, may mandato tayo. Pagkakasama nyo yung biktima at positibong itinuturo yan, yung suspect, no? Remember, nasa korte na po yan. Regional Trial Court, rape case po yan. Gawin po natin ang mandato natin, lalo na po nandoon na po yung biktima at tinuturong siya. At minsan po kasi may mga suspect o yung mga nasampahan ng demanda, lalo na yung kasong rape, mga matatalino po yan, mga criminal minded yan, binabago nila ang pangalan nila. No? Pinipilit nilang baguhin ang pangalan nila. Ngayon, mali pangalan doon sa warrant of arrest. Chinek nila sa barangay. Ang pangalan nga hindi tumutugma sa warrant of arrest, no? Ngayon, sabi nung biktima ng rape, siya po talaga nanggahasa sa akin. Siya po yung talagang gumawa ng kahalayan sa akin. Arestuhin niyo po siya. Ano gagawin nung mga nag-serve ng warrant? Aarestuhin nyo ba o hindi? Samantalang tinuturo na nga nung biktima na yun nga ang nang rape. Aarestuhin ba o hindi? Mahabang debate yan. Lalo na pagka ang investigador, saka yung mga trumabaho para iserve ang warrant of arrest ay hindi alam ang gagawin. Ngayon, ito opinion ko lang po ito, no? Pagka nandoon na yung suspect o nandoon na yung akusado, remember, pag warrant of arrest, nasa korte na po yan, nasa regional trial court na po yan. Inuutusan kayo ng korte na arestuhin ang tao na nagkasala ng rape, no? Korte po nag-uutos sa inyo, kailangan nyo pong gawin ang mandato nyo. Pag nandoon na po, positive, nandoon din po yung biktima, tinuturo po siya, arestuhin po ninyo. Arestuhin po ninyo. Bakit? Kasi, ginagawa po ninyo ang trabaho ninyo. Yan po ang ating mandato. No? Ayan po ang ating sinumpaang tungkulin. Nandoon naman yung complainant. Rape case po yan. Arestuhin po ninyo. Ngayon, ano ang best remedy? Ano po ang best remedy? Para hindi sumablay yung gagawin nating pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest. Pagkatapos nyo po maaresto po yung tao, no? Sinasabi niya, kiniklaim niya, hindi, ako si Pedro Pinduco. Ang nakalagay sa warrant of arrest po ninyo, Juan de la Cruz. Hindi po ako si Juan de la Cruz, ako po ay si Pedro Pinduco. Sasabihin naman nung umaaresto, kaso nga lang ang problema, Pedro Pinduco, itinuturo ka nung complainant na ikaw ang nanggahasa. Sumama ka na muna sa amin at doon ka magpaliwanag sa police station. Kasi itinuturo ka Kailangan po nating ipatupad ang pag-aresto. No? Kasi may mga instansya nga, kagaya ng sinabi ko nung una, na yung mga suspect na yan, sinasadya nilang baguhin ang pangalan nila. Ngayon, ano ang magandang solusyon para hindi naman magkaproblema yung mga umaresto? Alam niyo po, pumunta po kayo doon sa investigator on case. Sabihin niyo sa investigador, Sergeant Ramos, yung hawak mong kaso ng rape, na aresto na, nandiyan dyan. Ang problema, ganito. Yung pangalan do sa warrant of arrest, Juan de la Cruz, pero yung inaresto namin, Pedro Pinduco. Ngayon, ganito. Yung biktima, yung nagsampa ng kasong rape, tinuturong siya talaga ang ng rape. Kilala siya. No?
Ano gagawin ng investigador? Yan ang magandang tanong. Ang investigador din po kasi ang makakaresolba ng problema na yan. No? Ang gagawin po ng investigador, gagawa po siya ng supplemental affidavit. No? Gagawa po siya ng sulat, no? Referral address doon sa prosecutor's office na umahawak po ng kasong rape. Yung piskal na yan, no, yung prosecutor na yan, na siya ang umahawak ng kasong rape, padadala niya kaagad yan, gagawa kaagad yan ng resolution. Pagkatapos pong gumawa ng supplemental affidavit, pagdating niyan dun sa mesa ng prosecutor na umahawak ng kasong rape, gagawa po kaagad yan ng resolution na nakalagay doon na yung tao na nakalagay dun sa warrant of arrest sa criminal case number na ang pangalan ay Juan de la Cruz ay naaresto na. Pero ang nakalagay po ay ang tao palang ang ngayon yung taong inaresto na nila na nakalagay nga doon sa warrant of arrest na Juan de la Cruz, ang pangalan po ngayong ginagamit naman ay Pedro Pinduco. Ngayon po, yung ito pong supplemental affidavit ng biktima ay naka-attach din po dito sa resolution na ito para po yung pangalang Juan de la Cruz ay maisama na rin po yung Pedro Pinduco. Ganun po ang ano niyan. Tatanggapin po yan ng korte. Wala kayong magiging problema po dyan. Yung supplemental affidavit po kasi ang laman po nun, no? Susog sa laysay po yon sa Tagalog, no? Ang gagawin kasi ng investigador, kukunan niya ulit ng susog sa laysay. No? Tatanungin niya, bakit ka nandito ngayon sa aming tanggapan at nagbibigay ng iyong susog sa laysay? Kasi po, kaya po ako nandito ngayon, kung naaalala ninyo, ako po ay biktima ng rape at nakapagsampa na po kami ng kaso na ang nakilala namin yung sinampahan namin ng kaso na ang pangalan Juan de la Cruz. At ngayon nga po, si Juan de la Cruz ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest. Ang problema po, nung siya inaaresto, ang sinasabi po niya, siya daw po ay si Pedro Pinduco. Ang gagawin ng investigador, papirmahin niya yan. Dadalhin niya yung gagawa ng referral yan, naka-attach po doon yung affidavit nung biktima na gumawa ng supplemental affidavit. Ibibigay dun sa piskal, tapos yung piskal naman, ipapasa niya doon sa korte, sa regional trial court. No? At tatanggapin po yan. Ngayon, yung sasabihin nyo, mga illegal arrest. Hindi po may illegal arrest kasi ang korte na po ang bahala na mag-ayos po ng problema. No? Sa tulong na rin po ng investigador. Kaya pag kasi kadalasan talaga yung mga ganitong warrant of arrest. Common na po talaga na yung pangalan na nandito, pag inaaresto mo na yung tao, pagdating doon, yung pangalan pala niya, ang tunay na pangalan niya, iba, dito sa nakalagay sa warrant of arrest. Ang pinaka-best solution lang po, gagawa ng supplemental affidavit. Ngayon, yung taong inaresto, si Pedro Pinduco, also known as Juan de la Cruz, gagawa po ngayon yung warranted subpoena section ng return of warrant. No? Doon sa return of warrant, nakalagay din po doon kung paano inaresto. Halimbawa, during the time of the arrest, the accused, na nakalagay doon sa warrant of arrest na si Juan de la Cruz, nung inaaresto, ay sinasabi niyang hindi siya si Juan de la Cruz, kundi siya ay si Pedro Pinduco. Nakalagay po yan doon sa return of warrant. Yung warranted subpoena section, yung OIC doon, siya na po ang bahalang magtipa nun. Siya na po ang bahalang gumawa nun. Tapos,
Yun pong doon sa return of warrant, yung akusado, yung dinimanda na si Juan de la Cruz, aka Pedro Pinduco, ngayon po ay nakakulong sa Parañaque City Police Station. Halimbawa lang po ito, no? Yun po yan. Iimpormahan sa pamamagitan ng return of warrant ang korte na yung tao ay naaresto na. No? Ngayon, ang magiging trabaho naman ng investigador, gagawa siya ng supplemental affidavit. Question and answer din po yon. Ang tawag po ng supplemental affidavit, isusog sa laysay. No? Dadalhin niya po yan dun sa piskal. At yung piskal na ang bahalang gumawa ng resolution o motion, ipaalam sa korte na yung si Pedro Pinduco ay naaresto na at si Pedro Pinduco at si Juan de la Cruz ay iisa. Yun po ang kwan yan. Kasi hindi mo pwedeng yan eh, hindi mo pwedeng nandoon na tinuturo na nung biktima ng rape. Ayan ang gumahasa sa akin. Yan ang gumahasa sa akin. Ba't hindi nyo arestuin? Kasi maliho yung pangalan na nakalagay dito sa warrant of arrest. Kailangan po baguhin muna natin. Hindi muna namin na-arestuin yan. Oh no! Kayo saan? Doon sa biktima, saka sa korte na nag-uutos na arestuhin ninyo. Alam nyo po yung positive identification ng biktima, tatanggapin po yan ng korte. No? Ang kailangan nyo lang talaga, alam ninyo ang gagawin ninyo. Pag hindi alam ng investigador ang gagawin niya, tapos makakalaya yan, magtatago kasi ng mga nakagawa ng kaso, nagtatago yan. No? Sa pinakaliblib na lugar ng kanilang probinsya. Biiwas niya sa pag-aresto. Pag hindi nyo inaresto yan, samantalang tinuturo nung rape victim, nung nagdemanda, nung complainant, mananagot kayo sa korte. Isipin niyo nandoon na yung biktima, tinuturo, ayan ang nang-rape sa akin. Ito po kasi ang circumstansya po niyan, kaya kilala ko po yan. No? Bakit dito sinabi mo, si Juan de la Cruz na nang-rape sa'yo? Kasi yun po ang tawag sa kanya dun sa lugar. Ngayon po, nalaman na natin, base na rin doon sa pinakita niyang ID, saka doon sa kanyang birth certificate na siya si Pedro Pinduco, ayan na po yan. O sige, sasabihin ng yung investigador, sige, kukunan kita ng susog sa laysay o supplemental affidavit. Nakahanda ka ba magbigay ngayon? Opo, magbibigay po ako. Ako na po ang bahala magpatunay sa korte na si Pedro Pinduco at si Juan de la Cruz ay iisa lang na siyang gumahasa sa akin. Ganun po yan. Kasi yung return of warrant na gagawin ng umaresto ng warrant and subpoena section ng isang police station, dadali naman po niya agad yan kasi yung return of warrant, nag-i-informa lang po yun kung naaresto niya o hindi. Yung akusado na nakalagay dito sa warrant of arrest. No? Kaya dapat po sa isang ganitong medyo maselang kaso, rape po kasi ito no? Hindi pa pwedeng hindi nyo ipatupad ang arrest. Medyo po ito, no? Kasi investigador po ako Pagka nandiyan dyan at nakita ko na yung rape victim, tinuturo talaga na yun na nanggahasa. Talagang kailangan na bilang investigador, patunayan mo sa pamamagitan ng gagawin mong diskarte. Dapat maalam ka doon sa mga papel na gagawin mo. Una na po, gawa ka agad ng return of warrant. No? Pagkatapos po, yung investigador na may hawak ng kaso, gumawa po ng supplemental affidavit. Sa Tagalog po ng supplemental affidavit ay susog sa laysay. Ito, ina-address ko po itong aking topic doon sa mga investigador. No? Hindi po natin pwedeng sabihin, teka muna, hindi natin pwedeng arrestuin yan. Sabi nung rape victim, hindi pwedeng hindi arrestuin yan. Yan ang gumahasa sa akin. Mananagot kayo. Yung mga arresting, yung magsaserve ng warrant, mananagot kayo. Hindi lang sa complainant. Hindi lang sa complainant, pati sa korte. Okay na managot ako. Ako yung arresting, Okay na managot ako dun sa suspect. Okay lang yon. No? Malulusutan nyo yan. Bakit? Kasi may hawak kayong
warrant of arrest, no? Wala naman ako nakitang kinasuhan na nag-serve ng warrant of arrest. Armado ka po ng warrant of arrest, inutusan ka ng korte na umaresto. Hindi mo pa pwedeng hindi arestuhin yan. Pananaw ko lang po yan bilang investigador. Depende po yan sa mga investigador. Iba't ibang klase kami ng opinion, pero ako po kasi, stick ako dun sa kailangan arestuhin ko po yan. Kasi nandoon na yung oras para arestuhin eh. Bakit hindi nyo aarestuhin? Yung mga tiga-intel operative. Di ba? Pagka magre-render ka ng intel monitoring, matagal po yan eh. Hinahanap mo yung tao. No? May casing and surveillance kanyan. Magkakanda ka ng casing, surveillance, tailing. Yan po trabaho ng mga intel operative. No? Tapos gumagawa po yan ng intelligence monitoring report. Ipinapasa yan doon sa chip ng intelligence. Nakalagay po doon, we conduct intel monitoring at the place of the suspect of rape. Na nagtatago ngayon dito sa Maynila at nakita namin siya. Positive siya doon, kaya ang kailangan namin maaresto siya. Pero dapat nandoon din ang biktima ng rape para siya ay positibong maituro. Ngayon, kung wala naman doon yung biktima para ituro talaga at kilalanin yung tao nga arestuhin sa bisa ng warrant, no? Halimbawa, na-approach nyo na, wala naman yung biktima, in-approach nyo na yung akusado na nakalagay dito. Huwag nyo arestuhin, wala naman yung biktima eh. Kasi sa Parañaque City Police Station, particular sa warrant and subpoena, lalo na pag masela ng kaso, sineserve nila yung warrant na nandoon din po yung complainant. Di pa pwedeng wala. No? Ayan, yan po yan. Pag mga mabibigat na kaso, kailangan nandoon yung biktima. Para iwas problema. Pero kung wala yung biktima, although nag-conduct na kayo ng intel monitoring, armado kayo ng warrant, nung in-approach ninyo, iba yung pangalan sa warrant of arrest, huwag nyo arestuhin. O kaya, huwag nyo i-engage. Intel kayo eh. Huwag nyo i-engage. Diskarte yan ng Intel operative. Matagal po kasi akong Intel operative. Ako po ay naging Intel analyst ng Production Branch Regional Intelligence Division. Matagal po ako dyan, 7 years. Kaya alam ko ang trabaho ng intelligence works. No? Na-assign din po ako sa Regional Police Intelligence Operation Unit o RPIOU. Yan po kasi ang Intel Operative ng Regional Intelligence Division. Kaya alam ko yung mga trabaho ng Intel. At ako din po ay graduate din ng Police Intelligence course way back 1998. At yung aking natutunan sa Police Intelligence course ay nagamit ko naman po nung ako po ay na-assign sa Regional Intelligence Division. Production branch. 7 taon po ako dyan kasi na-assign ako sa R2 ng year 2000 hanggang 2007 hanggang sa na-assign po ako sa Parañaque Police Station. Kaya alam ko ang trabaho ng police intelligence operative. Sinasabi ko pong to, pananaw ko lang po bilang investigador. Ako po yung matagal na investigador sa Parañaque at kanya-kanya namang pananaw po yan. Kasi sabi yung isa, ang sabi, kailangan masunod ang POP. Alam niyo po, huwag kayo masyado mag-rely sa POP. Yung POP, ang laman po niyan, hinango din dun sa Rules on Criminal Procedure. Sa Rules of Dapat bumasi ka rin, makipag-ugnayan ka sa abogado, makipag-ugnayan ka sa piskal, kausapin mo rin ang judge kahit masungit. Yan po ang trabaho ng investigador. Kasi ako po, ilang beses ako napagsisigawan ng judge. Lalo na pag dun sa pre-trial. Sa pre-trial kasi, yung pre-trial, dyan kami suki eh. After arraignment, pre-trial, nandun kami. Po kasi ay siya ang tagapag-ingat ng ebidensya. No? Property custodian po yan, ang lahat ng mga masiselang ebidensya. No? Basta po ang sa akin, yun lang sinasabi ko. Ayoko pong manligaw, pero ang sinasabi ko sa inyo ay opinion ko bilang matagal na investigador dyan sa Parañaque Police Station. Sige po, salamat po sa Diyos at hanggang sa muli po nating pagbiyahe. No?
Ako po ang inyong kapatid, kaibigan at kausap. Hanggang sa muling biyahe po natin.